Kabanata 1331. Matapos ang hindi makataong panahon ng gamutan at iba't ibang pangyayari, hindi na gaanong pinapahalagahan ni Zachary ang buhay at kamatayan, pati na rin ang karamdaman. Hindi na siya kasing lungkot tulad ng dati at hindi na rin siya balisa. Sa halip, kalmado niyang hinayaan ang takbo ng kapalaran. Si Zachary, na nakahiga sa sopa, ay mahinahong nag-utos. Maghanap ka ng instruktor na maaaring gumabay sa akin sa pamumuhay ng may pagkabulag. Simula bukas, kailangan kong sanayin ang sarili kong gumalaw ng hindi umaasa sa paningin. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa rin ako ng kalayaan kahit tuluyan akong mabulag sa hinaharap. Mr. Knock, namumula ang mga mata ni Ben nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita pa. Naiintindihan ko. Aasikasuhin ko ito bukas. Tungkol sa appointment kina Mr. Williams at Mr. Spencer, paghiwalayin mo ang schedule nila. Gusto ko silang makausap ng paisa-isa, patuloy ni Zachary, na parang nagsasalita ng kanyang mga huling habilin. Naiintindihan ko. Tumango si Ben. May isa pa, saglit na nag-isip si Zachary bago nagsalita. Alamin mo ang kalagayan ni Danrick. Ha! Nagulat si Ben. Magkaaway na matagal sina Zachary at Danrick. Nang kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Danrick, may mga tsismis sa mundo ng korporasyon na si Zachary ang nasa likod ng insidente. Wala itong pakialam kay Zachary at hindi rin siya nakialam. Gayunpaman, alam niyang iniimbestigahan siya ng palihim ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Danrick, na umaasang makahanap ng ebidensya na siya ay sangkot. Hindi sangkot si Zachary. Bukod doon, siya ay nasa ilalim ng gamutan at nakahiwalay, kaya hindi siya lumalabas sa publiko. Dahil dito, walang mahanap ng anumang patunay laban sa kanya. Ngunit ang bigla niyang pag-usisa sa kinaroroonan ni Danrick ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mundo ng negosyo. Gawin mo ang lahat para malaman ang kasalukuyang kalagayan ni Danrick, utos ni Zachary. Naiintindihan ko, pero kailangan kong itanong. Bakit? Hindi na naglakas loob si Ben na sumuwi, ngunit hindi niya maintindihan ang dahilan. Nakita mo ba kung gaano karaming tao ang lalong umapi nang bumagsak ang Lindbergh Corporation? Sumandal si Zachary sa sopa, na nagsindi ng sigarilyo, at humithit. Bago may nangyari kay Danrick, tinanggal niya ang koneksyon ni Charlotte sa Lindbergh Corporation at inayos ang lahat para sa kanya at sa mga bata. Sa pagkakaalam ko, naging mabuti at tapat siyang kapatid ni Charlotte. Kung makabalik siya ng ligtas, magkakaroon ng masasandalan si Charlotte at ang mga bata. Pagkatapos ng lahat, maraming buwitring nag-aabang sa mga ari-ariang hawak nila. Mr. Knock, ano po ang ibig sabihin nito? Natarante si Ben. Maayos pa po kayo. Maayos pa ang Knock Group. Kung mamatay ako, ang Knock Group ay babagsak sa kaguluhan. Mahinahong sabi ni Zachary, may bahid ng lungkot ang tinig. Agad na napuno ng luha ang mga mata ni Ben. Nang inig ang kanyang mga labi at hindi niya maibulalas ang nais sabihin. Ang nangyari sa Lindbergh Corporation kahapon ay mangyayari rin sa Knock Group sa hinaharap. Dagdag ni Zachary bago muling humitit at dahan daw ang ibuga ang usok. Kung buhay pa si Lolo, marahil tatagal pa ito ng ilang taon. Ngunit wala na siya. Kapag namatay ako, magiging ulila ang Knock Group. Higit sa lahat, hindi pa bumabalik si Charlotte. Ang kasalukuyan niyang pagkakakilanlan ay hindi angkop para pamunuan ng Knock Group. Bakit hindi natin? Naputol ang sasabihin ni Ben, at nawalan ng lakas ng loob na ipagpatuloy. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Gusto ni Zachary na mapag-isa. Opo, sir. Yumuko si Ben at umalis. Kumusta si Mr. Knock? Tanong ni Bruce sa mahinang tinig na hindi maitago ang pag-aalala. Bumalik ako agad nang matanggap ko ang mensahe. Kumusta na siya ngayon? Hinila siya ni Ben sa isang tabi at ipinaalam ang mga utos ni Zachary. Ganito na ba kaseryoso ang kalagayan ni Mr. Knock ngayon? Nagulat si Bruce. Inaayos na niya ang mga bagay para pagkatapos niya. Hoy! Dumura si Ben. Bastos ka, wala ka bang mas maayos na masasabi? Sandali, pero ang sinabi mo ay, hindi na naglakas loob si Bruce na ulitin, ngunit hindi siya mapakali. Hindi, kahit baligtarin ko ang buong mundo, hahanapin ko kung nasaan si Francesco. Oo, ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap si Francesco.
May bahagyang pag-asa pa rin kinakapitan si Ben. Hanggat makita natin si Francesco, maililigtas si Mr. Noct. Tama, ngunit kailangan pa rin nating maging handa, sabi ni Bruce. Sabagay, kumusta si Miss Lindbergh? Kailan siya babalik? Babalik. Sabay galit at kaba ang naramdaman ni Ben nang mabanggit si Charlotte. Masyadong maingat si Mr. Noct para hindi niya malaman ang tungkol sa kanyang sakit. Bukod pa roon, maingat din siya. Tensyonado pa rin ang relasyon nila. Bakit hindi na lang sila maging tapat sa isa't isa? Umabot na tayo sa puntong ito. Biglang sabi ni Bruce, kapag may nangyari kay Mr. Noct, walang mangguna sa pamilya Noct. Kapag nangyari iyon, puro kaguluhan na lang. Alam ko, nababalisa rin ako, buntong hininga ni Ben. Kung babalik si Miss Lindbergh, may mamumuno man lang sa atin. Sa suporta ni na Mr. Spencer at Mr. Stirk, pati ang ating protection, walang mga tagalabas na makakagawa ng gulo. Ano bang iniisip ni Miss Lindbergh? Kahit hindi para sa sarili niya, kailangan niyang isipin ang mga bata. Kumirot ang dibdib ni Ben. Bata pa ang tatlong anak nila. Kahit gaano pa kadakila si Mr. Spencer, isa pa rin siyang lingkod sa huli. Hindi niya kayang maging pinuno ng pamilya tulad ni Miss Lindbergh. Wala tayong magagawa kundi mag-alala ngayon. Gawin na lang muna natin ang mga ipinag-utos ni Mr. Noct, sa wakas ay sabi ni Ben. Sa tingin ko panahon na para ikaw at si Marino ay kumilos, sabi ni Bruce habang tumitingin sa paligid. Kung ayaw magsabi ni Mr. Noct, magkunwari kayong aksidenteng may nabanggit. Sigurado akong babalik si Miss Lindbergh kapag nalaman niya ang totoo. Kapag nalaman ito ni Mr. Noct, mapapahamak tayo, nag-alinlangan si Ben. Tutol na tutol siya sa ideyang iyon. Umaasa siyang babalik si Miss Lindbergh sa pamilya Noct dahil sa pagmamahal at hindi dahil sa awa. May pagkakaiba ba iyon? Ungol ni Bruce. Ang isang babae ay maaawa lamang sa isang lalaki kung mahal niya ito. Kung hindi, bakit pa siya magmamalasakit? Ha, tama ka. Nagsimulang magbago ang isip ni Ben. Palagi akong tama, yabang ni Bruce. Hindi ko lang matiis kayong paikot-ikot sa isang relasyon. Nakakainis. Kung ako ang nasa kalagayan mo, aagawin ko na lang ang babaeng mahal ko at iuuwi. Doon ay tumingin si Ben kay Bruce nang may paghanga. Hindi ko inakalang ganoon kakabangis. Tigilan mo na ang kakadaldal at magtrabaho ka na. Nakuha ko. Naghiwalay ang magkapatid at sinimulan ang mga gawaing iniutos ni Zachary. Matapos ayusin ni Ben ang pagpupulong kina Spencer, Johan, at Rodney, bumalik siya sa kanyang silid. Nag-alinlangan siya kung tatawag ba siya kay Lupin at maglalabas ng kaunting lihim. Gayunpaman, tumawag si Lupin sa sandaling iyon. Magkita tayo. Ngayon, natarante si Ben. Tulad ng sinabi ni Bruce, siya ang pinakaduwag pagdating sa mga usaping romantiko. Kinabahan siya nang yayain siya ni Lupin sa kalagitnaan ng gabi, silang dalawa lang. Oo, ngayon din, mariing sabi ni Lupin. Magkita tayo sa malaking puno sa likod ng bundok sa Northridge. Kailangan kitang makita sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos noon, pinutol ni Lupin ang tawag. Hawak ni Ben ang telepono habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkaraan ng sandaling pag-aalinlangan, bumaba siya. Ben, gabi na. Saan ka pupunta? Maaari kitang samahan, sabi ni Marino nang makita si Ben sa loob ng bahay. Lalabas lang ako sandali. Bantayan mo ang labas ng silid ni Mr. Noct kung sakaling may kailangan siya, sabi ni Ben. Sa tingin ko hindi ko kaya, nag-aalalang sabi ni Marino. Ano ba ang gagawin mo? Bakit hindi ako na lang ang pumunta para sa iyo? Sanay si Mr. Noct na ikaw ang kasama. Hindi ko palaging naiintindihan ang sinasabi niya. Babalik din ako agad. Parang may humahabol sa kanya, nagmamadaling lumabas si Ben ng bahay at mabilis na nagmaneho palayo. Pinanood siya ni Marino habang papalayo, at nakaramdam ng kakaiba, ngunit hindi na siya nagtanong pa at dali-daling umakyat upang bantayan ang silid ni Zachary. Sa una, gusto kong si Morgan ang pumunta dahil mas madaling pakitunguhan si Marino. Ngunit pinag-isipan ko at napagtanto kong mas pabaya si Morgan, kaya ikaw na lang ang ipapadala ko, malamig na sabi ni Charlotte. Si Ben ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Zachary. Kung may mali kay Zachary, tiyak na alam iyon ni Ben. Naiintindihan ko. Tumango si Lupin.
Huwag kang mag-alala, Miss Lindbergh. Tandaan mo, kailangan maging palihim ka, paalala ni Charlotte. Maingat na tao si Ben. Ang unang hakbang mo ay lapitan siya sa emosyonal na paraan. Kapag hindi siya handa, saka mo alamin mula sa kanya ang kalagayan ni Zachary. Nakuha ko, medyo namula ang mukha ni Lupin. Naramdaman ko na rin na may kakaiba kanina. Maingat na inalalayan ni Ben si Mr. Knock na para bang anumang sandali ay babagsak siya. Alam ko ang ibig mong sabihin. Pinipigilan ni Charlotte ang lumalakas na kaba kaya kanya pinapunta para alamin ang totoo. Sige, oras na, bilasan mo na. Sige, umalis si Lupin. Samantala, paikot-ikot si Charlotte sa kanyang silid. Tiningnan niya ang sopa kung saan nakaupo si Zachary kanina, saka ang lugar kung saan natapon ang tsaa. Habang lalo niyang iniisip ang mga nangyari, lalo siyang nababalisa. Iniiwasan ni Zachary ang pakikipag-eye contact sa kanya at ilang beses niyang hindi nakuha ang mga bagay na gusto niyang hawakan. Malinaw na may mali sa kanya. Naalala niya ang panahong dinala niya sina Robbie at Ellie sa Erihal. Sa loob ng 2 buwang iyon, hindi nakipag-ugnayan si Zachary sa mga bata. Sa huli, kinailangan pa niyang kontakin si Ben bago tumawag si Zachary. Gayunpaman, ilang minuto lamang tumatagal ang bawat tawag niya. May kutob na siya noon, ngunit sinabi ni Ben na pumunta si Zachary sa M-Nation upang asikasuhin ang mga usapin ng punong tanggapan. Ipinaliwanag din na may nagtangkang pumatay sa kanya sa biyahe at nasugatan siya, kaya hindi na iyon masyadong inisip ni Charlotte. Ngayon, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Malubha ba ang pinsala niya? May pangmatagalang epekto ba iyon? Nanghihina ang kanyang mga tuhod sa takot. Taimtim na umaasa si Charlotte na makakakuha si Lupin ng kahit kaunting impormasyon mula kay Ben. Samantala, sa Southridge, nang marinig ni Zachary ang tunog ng umaandar na sasakyan sa labas, sumigaw siya. Ben! Sir! Marahang pumasok si Marino sa silid. Mr. Knock, umalis si Ben. May gusto po ba kayong ipagawa sa akin? Bakit siya lumabas ng ganitong oras ng gabi? Tanong ni Zachary. Hindi ko po alam dahil wala siyang sinabi. Mukha lang po siyang nagmamadali. Napansin ang dilim ng silid, nagtanong si Marino. Gusto niyo po bang buksan ko ang ilaw? Alam ni Zachary na bata pa si Marino at hindi kasing ingat ng iba. Natatakot siyang gamitin ni Morgan si Marino upang makakuha ng impormasyon kaya ipinadala niya ito sa iba't ibang gawain kamakailan. Dahil dito, hindi pa rin alam ni Marino ang biglaang pagkawala ng paningin ni Zachary kanina. Ayos lang. Saka nagtanong si Zachary. Nagmamadali si Ben nang umalis. May kasama ba siya? Wala po. Talagang nagmamadali siya. Nakita ko siyang tumatakbo pababa ng hagdan, pero wala siyang kasama. Tawagan mo siya, utos ni Zachary. Sabihin mong alam kung lumabas siya. Ha! Nalito si Marino ngunit sinunod pa rin ang utos. Nasa likod na ng bundok si Ben. Pagkababa niya ng sasakyan, nakita niya si Lupin na pababa ng Dallasdes. Mukhang nagayos siya dahil nakasuot siya ng damit. Hinahampas ng hangin sa gabi ang lelayan ng kanyang palda at napakaganda niya. Nanlamig at pinagpawisan ang mga kamay ni Ben. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok habang tumitingin sa salamin. Ngunit sa sandaling napuno ng kaba at pananabik ang kanyang dibdib, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Mabilis niya itong sinagot. Hello, Marino, anong kailangan? Ben, alam ni Mr. Knock na lumabas ka, inulit ni Marino ang sinabi ni Zachary. Napatigil si Ben bago pilit na nagsabi. Ano ang sinabi niya? Wala naman, pinapasabi lang niya ito sa iyo. Pagkabigkas ni Marino ng mga salitang iyon, kabado siyang lumingon kay Zachary, at natatakot na baka magalit ito sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Itinaas ni Ben ang kanyang ulo at tumingin kay Lupin na papalapit na sa kanya, saka siya muling natauhan. Sabihin mo kay Mr. Knock na babalik ako agad. Ah, sige. Matapos ibaba ang tawag, nag-alinlangan si Marino at tumingin kay Zachary bago nagsalita. Sabi ni Ben, babalik daw siya agad. Sige, gumawa ng pahapyaw na kumpas si Zachary. Nakayuko ang ulo, umalis si Marino at marahang isinara ang pinto. Sa dilim, patuloy na nanigarilyo si Zachary habang iniisip ang kanyang nararamdaman. Agad niyang naunawaan na si Charlotte ang nag-utos kay Lupin na yayain si Ben upang alamin ang katotohanan mula rito.
Matalino si Ben at tiyak na napagtanto rin niya iyon. Gayunpaman, pumunta pa rin siya. Marahil ay hindi niya kayang tanggihan si Lupin, o marahil ay gusto niyang gamitin ang pagkakataong iyon upang maibsan ang kanyang konsensya sa paglalabas ng lihim para makabalik si Charlotte sa pamilya Noct. Anuman ang dahilan, sa pakikipagkita kay Lupin, handa si Ben na maging isang traidor. Kaya inutusan ni Zachary si Marino na tumawag at ipaalam kay Ben na alam niyang nakipagkita ito kay Lupin. Hanggang ngayon, hirap pa ring intindihin ni Marino ang ibig sabihin ng lahat. Ngunit agad itong naunawaan ni Ben. Kung alam ni Zachary na palihim siyang lumabas upang makipagkita kay Lupin, ibig sabihin ay alam din ito ang balak nilang gawin. Kapag nagkamali siya ng sasabihin, hindi na siya makakabalik sa pamilya Noct. Dahil doon, agad nagising ang katinuan ni Ben at bumalik ang kanyang pag-iingat. Siguradong mabibigo ang munting plano ni Lupin. Sa larangan ng mga pakana, hindi kailanman matatalo ni Charlotte si Zachary. Gayunpaman, ikinatuwa ni Zachary ang katotohanang ginawa ni Charlotte ang lahat ng iyon upang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Ibig sabihin, nag-aalala siya para sa kanya. Ben. Lupin. Ito ang unang pagkakataon na nagkita silang dalawa ng pribado, lalo na sa isang madilim na gabi. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kaba at hiya. Bagamat nakarating na si Ben sa halos lahat ng lugar kasama si Zachary at nakakita na ng hindi mabilang na sitwasyon, ito ang unang pagkakataon na maituturing niyang parang isang date. Nilalamig ka ba? Mahinang tanong ni Lupin. Hindi. Itinaas ni Ben ang ulo at tumingin kay Lupin, iniisip kung gaano siya kaganda ngayong gabi. Sa kaunting ayos lang, mukha na siyang isang magandang dalaga. Ngunit hindi niya nilakas ang loob na sabihin iyon. Nilalamig ako, ungol ni Lupin. Walang isip na sagot ni Ben. Ilang segundo ang lumipas bago siya natauhan. Kung ganoon, pumasok na tayo sa sasakyan. Mainit doon. Natahimik si Lupin. Inakala niyang huhubarin ni Ben ang kanyang jacket at ipapatong sa kanya. Sa ganoong paraan, makakalapit siya at masisimulan ng mas malapit na sandali upang makakuha ng impormasyon mula rito. Ngunit sinabi lang ni Ben na mas mainit sa loob ng sasakyan. Walang pag-iisip, binuksan ni Ben ang pinto ng passenger seat sa harap. Wala nang magawa si Lupin kundi sumakay. Matapos buksan ni Ben ang heater at ayusin ang temperatura, marahan niyang tinanong. Nilalamig ka pa ba? Hindi na. Ngayon, hindi na alam ni Lupin kung paano siya magsisimulang magtanong. Ang jacket na plano ay itinuro lamang sa kanya ni Morgan. Kumain ka na ba ng hapunan? Tanong ni Ben. Oo, napailing si Lupin sa inis. Puro walang kwentang tanong lang ang sinasabi ng lalaking ito. Kung ganoon, maaari ko bang malaman kung bakit mo ako inanyayahang lumabas? Mabilis ang tibok ng puso ni Ben habang nakatingin sa kanya. Kailangan ba talagang may dahilan para imbitahan kita? Sagot ni Lupin. Wala, agad na sabi ni Ben. Nag-aalala lang ako baka may nangyari sa iyo. Sana ay makatulong ako. Ngayon ka lang talaga nagsasalita. Lumiwanag ang pakiramdam ni Lupin. Sa mahiyain ngunit malambing na tinig, sabi niya. Wala naman talagang espesyal. Magkalapit lang tayo ngayon at dahil wala akong ginagawa, gusto kitang makita. Lumundag ang puso ni Ben nang marinig iyon. Tama ka, wala pa tayong pagkakataong umupo at mag-usap ng maayos na tayong dalawa lang. Ngayon meron na. Nag-ipon ng lakas ng loob si Lupin at tumingin sa kanyang mga mata. Kung may oras ka, pwede mo akong dalawin. Paano naman ako magkakaroon ng oras? Palagi akong abala, biglang sabi ni Ben bago niya napagtantong na sabi niya iyon. Pero pupuntahan kita kapag may oras ako. Kabanata 1335. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Reklamo ni Lupin. Hindi naman kayo nakikipaglaban ngayon sa Lindbergh Corporation. Ang Noct Group ang nangingibabaw sa mundo ng negosyo. Ano pa bang ikinakaabalahan mo? Totoo na maayos ang takbo ng kumpanya, pero, sa sandaling iyon, napagtanto ni Ben ang ginagawa ni Lupin. Kung hindi dahil sa likas niyang pagiging maingat, baka nailabas na niya ang lihim ng hindi niya namamalayan. Pero ako ang kanang kamay ni Mr. Noct. Kailangan kong personal na asikasuhin ang lahat. Natural lang na wala akong masyadong libreng oras, sabi ni Ben na may ngiti. Gayunpaman, nakakalabas pa rin naman ako paminsan-minsan.
Ah, ganun ba? Napagtanto ni Lupin na nabigo ang kanyang plano kaya nagpasya siyang magpalit ng estratehiya. May kung ano sa buhok mo. Ano? Bago pa makareact si Ben, iniabot na ni Lupin ang kamay niya sa ulo nito kaya nanigas siya. Marahang sinukle ng mga daliri niya ang buhok nito, na tila natural lang ngunit may lambing. Mabilis na tumibok ang puso ni Ben. Isang dahon. Kinuha ni Lupin ang isang tuyong dahon mula sa buhok niya at natawa. Galing ka ba sa gubat? Paano napunta ang dahon sa buhok mo? Ah, siguro kanina iyon, noong nasa ilalim ako ng puno. Kinabahan ng gusto si Ben na namula ang kanyang mukha na parang kamatis at halos hindi makahinga. Nga pala, hindi ka ba kumain ng hapunan ngayong gabi? May kinuha si Lupin mula sa kanyang bulsa. Ako mismo ang gumawa ng mga green pea tartlet na ito. Tikman mo. Ikaw ang gumawa nito. Kinuha ni Ben ang isa at isinubo. Ang tamis nito ay umabot hanggang sa kanyang puso. Masarap ito. Masaya akong nagustuhan mo. Gagawa pa ako bukas para sa iyo. Tumawa si Lupin. Gustong-gusto rin ni na Robbie, Jamie, Ellie, at ng 3 pang bata. Lalo na ang 3 maliliit. Lagi nila akong kinukulit na gumawa pa. Haha, ang cute ng mga bata. Ngumiti ng malapad si Ben. Gusto mo rin sila, hindi ba? Masayang tanong ni Lupin. Nag-aalala si Miss Lindbergh na baka hindi magustuhan ni Mr. Noct ang 3 bata, pero mukhang maayos naman sila. Siguradong magaan ang loob ni Miss Lindbergh. Tama, mukhang malamig si Mr. Noct pero mabuti ang puso niya. Napuno ng pagmamalaki ang dibdib ni Ben habang nagsasalita tungkol kay Zachary. Mahal siya ng mga bata. Oo, pag-alis ni Mr. Noct, ako ang nagpatulog sa 3 bata. Sinabi pa nila sa akin na sana raw ay magkwento pa sa kanila si Mr. Noct bukas. Pagkatapos, nakangiting tanong ni Lupin. Darating ba si Mr. Noct bukas? Sa tingin ko hindi, sagot ni Ben bago pa niya tuluyang mapagtanto ang tanong. Ano ang problema? Sa wakas ay napunta na sila sa paksa na gustong malaman ni Lupin. Napansin ko na may kakaiba sa kanya kanina nang paalis kayo. May sakit ba siya? Hindi, wala. Ayos lang siya, paliwanag ni Ben. Baka lang nang alay ang kanyang mga binti habang nagkukwento siya ng pampatulog sa mga bata. At mukhang napaso rin siya habang kausap si Miss Lindbergh sa silid. Iyon lang ba? Nagtataka si Lupin. Sa tingin ko parang may nararamdaman siyang hindi komportable sa kanyang mga mata. Baka may pumasok lang sa mata niya kanina noong bumababa siya ng hagdan, pakunwari na sagot ni Ben. Sige. Wala nang magawa si Lupin nang tumanggi si Ben na magbigay ng sagot. Gabi na, ihahatid na kita pa uwi. Habang tumatagal ang usapan, mas malaki ang posibilidad na may masabi siyang hindi dapat, kaya mas mabuting tapusin na ang pagkikita. Uuwi ka na, kita ang pagkadismaya sa tinig ni Lupin. May inaasikaso si Bruce sa labas at wala ako sa bahay kaya medyo nag-aalala ako. Wala siyang lakas ng loob na magtagal sa labas dahil sa kalagayan ni Zachary. Wala masyadong maingat doon kaya kailangan kong manatili sa tabi ni Zachary. Sige, bumaba si Lupin sa sasakyan. Maglalakad na lang ako pa uwi. Malapit lang naman. Umuwi ka na rin agad. Aalis ako kapag nakita kong nakapasok ka na. Binuksan ni Ben ang ilaw ng sasakyan upang liwanagan ang daan niya. Nainitan ang puso ni Lupin sa ginawa niya kaya kumaway ito bago tumakbo paakyat ng daan. Pagka-uwi ni Lupin, isinalaysay niya kay Charlotte ang lahat ng nangyari kay Ben. Napakunot ang noo ni Charlotte at hindi makapaniwala ang sagot. Sigurado ka ba? Ibig sabihin nagkamali ako. Sa tingin ko hindi siya nagsinungaling. Pinag-isipan ni Lupin, pero bago sila umalis, talagang may kakaiba akong naramdaman kay Mr. Noct. Ipagpatuloy mo ang pagmamasid at pagsubok sa kanila, utos ni Charlotte. Subukan mo siyang yayain ulit bukas. Tumango si Lupin at inaliw si Charlotte. Huwag kang mag-alala, Miss Lindbergh. Ang walang balita ay mabuting balita. Baka naman wala talagang problema kay Mr. Noct. Sana nga, napabuntong hininga si Charlotte. Natatakot akong may itinatago siya sa akin. Mahal mo pa rin siya. Halata iyon kay Lupin. At sa tingin ko mahal ka rin niya. Bakit hindi na lang kayo magsimulang muli? Mas madaling sabihin kaysa gawin. Bumantong hininga si Charlotte. Bukod doon, marami pa ring balakid sa pagitan namin. Anong mga balakid?
Nagtaka si Lupin. Dahil wala na si Mr. Henry, wala nang makakapigil sa inyong dalawa. Ang mga nangyari noon ay hindi ko basta-basta malilimutan. Mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Charlotte. Maaaring tapos na ang alitan, pero nananatili ang sakit. Bukod doon, hindi lang ito problema ng relasyon kundi hidwaan ng mga pamilya Noct at Lindbergh. Wala akong karapatang magsalita o gumawa ng anuman ngayon. Ano ang iisipin ng iba kung babalik ako sa pamilya Noct habang nawawala pa rin si Danrick? At paano kung bumalik siya? Tama ka, wala nang masabi si Lupin. Gabi na, magpahinga ka na. Marahang tinapik ni Charlotte ang balikat niya. Tumango si Lupin. Ikaw rin. Tandaan mong huwag mabasa ang sugat mo sa kamay. Tawagan mo lang kami kung may kailangan ka. Naiintindihan ko. Muling nanahimik ang silid matapos umalis si Lupin. Humiga si Charlotte sa kama ngunit hindi siya makatulog. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay pumasok sa kanyang isipan, at naalala niya kung gaano kabalisa si Zachary nang masugatan siya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay gumalaw sa kanyang damdamin. Ramdam ni Charlotte ang pagmamahal niya, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsimulang muli. Kahit hindi sila maaaring magbalikan, nais pa rin niya ang pinakamabuti para dito. Kaya kailangan niyang alamin ang buong katotohanan. Si Zachary, na hindi rin makatulog, ay mag-isang nakaupo sa dilim. Napakatahimik ng silid at tanging ang kanyang paghinga lamang ang maririnig. Unti-unting lumipas ang mga oras ngunit gising pa rin siya. Natatakot siyang baka hindi na siya magising kapag siya ay nakatulog. Ito ang unang pagkakataon na tuluyang nawala ang kanyang paningin mula nang magkasakit siya 3 buwan na ang nakalipas. Bagamat bumalik ito, pakiramdam niya ay malapit na ang kanyang oras. Natatakot siya. Bago ako mamatay, kailangan kong maayos ang lahat. Kailangan kong masigurong ligtas ang aking pamilya, karera, mga anak, at si Charlotte kahit wala na ako. Naniniwala siyang kontrolado niya ang lahat, maliban kay Charlotte. Hindi niya alam kung ano ang gagawin tungkol sa kanya. Habang malalim ang kanyang iniisip, kumatok si Ben sa pinto. Bumalik na ako. Pumasok ka, sagot ni Zachary. Humingi ng paumanhin si Ben at dahan daw ang pumasok. Pagkatapos ay iniulat niya ang buong usapan nila ni Lupin. Halatang sinusubok niya ako, pero wala akong sinabi. Kung hindi kita pinaalalahanan, sasabihin mo ba sa kanya? Tanong ni Zachary. Yumuko si Ben at nanahimik. Hindi siya naglakas loob na magsinungaling dahil alam niyang kayang basahin ni Zachary ang kanyang isipan. Makinig ka, sa halip na sisihin si Ben, nagbabala si Zachary. Ayokong may magmahal sa akin dahil sa awa. Ang relasyong nabuo sa awa ay walang saysay, at hindi ko iyon kailangan. Lumuhad si Ben sa isang tuhod sa harap niya at humingi ng tawad. Pasensya na, Mr. Noct. Patawarin ninyo ako. Buong buhay ko bilang isang negosyante, dumaan na ako sa impyerno, ngunit wala ni isa man ang nakapagpabagsak sa akin. Kahit ngayon na nasa bingit na ako ng kamatayan, hindi ako natatakot mamatay dahil namuhay ako ng may dangal. Kaya huwag mong agawin ang huling hibla ng dignidad na mayroon ako. Naiintindihan mo ba? Kalmado ngunit may lungkot sa tinig ni Zachary. Naiintindihan ko. Nakayuko si Ben. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kinailangan ng napakalaking lakas ng loob para sa mapagmataas na lalaking ito na aminin kung gaano siya kahina sa puntong iyon. Buong tiwala si Zachary kay Ben kaya niya nasabi ang mga salitang iyon. Umaasa siyang maiintindihan siya ni Ben at ititigil ang anumang maaaring lalo pang makasakit sa kanya. Sige, bumantong hininga ng malalim si Zachary. Maaari ka nang umalis. Pasensya na talaga. Paos na humingi ng tawad si Ben at lumabas ng silid. Matapos ang huling paghit-hit sa kanyang sigarilyo, bumalik si Zachary sa kama. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya at masakit ang kanyang likod. Bigla niyang naalala kung gaano kahina si Dr. Felch bago ito pumanaw. Ngayon, ganoon din ang pakiramdam niya, mahina at may sakit. Hindi ako pwedeng matulog, kailangan kong manatiling gising. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na manatiling gising dahil natatakot siyang baka pumanaw siya sa kanyang pagtulog. Matapos labanan ang antok ng ilang sandali, tuluyan na rin siyang nakatulog.
Sa kanyang panaginip, maraming demonyo ang humihila sa kanya pababa na parang sinusubukan siyang kaladkarin sa kailaliman. Nagpumiglas siya ngunit walang silbi. Naninigas ang kanyang katawan at wala siyang lakas upang lumaban. Biglang narinig niya ang boses ni Henry mula sa malayo. Manatili kang matatag, Zachary. Hindi ka pwedeng bumagsak. Ang buong pamilya Noct ay umaasa sa iyo. Sa loob ng maraming taon, itinulak niya ang sarili lampas sa kanyang hangganan, ngunit sa puntong ito, hindi na niya kaya. Ano ang pakiramdam mo? Pagod ka ba? Halika, magpahinga ka muna. Lumitaw ang mahinahong tinig ng kanyang ama mula sa kabilang panig. Alam ni Zachary na ang kanyang ama ay hindi kailanman naghangad ng kapangyarihan o karangalan. Ang tanging nais nito ay ang maging masaya siya. Ngunit sa realidad, hindi niya naranasan ang ganoong pagmamahal at pag-aaruga dahil maaga itong pumanaw. Habang lumalaki, wala siyang ibang pagpipilian kundi tuparin ang mga inaasahan ni Henry at gampanan ang lahat ng responsibilidad bilang isang Noct. Mahal, halika kay mommy. Halika rito. Sumunod namang lumitaw ang mapagmahal na tinig ng kanyang ina. Ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang mga magulang sa panaginip ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Gaano niya hiniling na maiwan ang lahat at mabuhay nang walang iniintinding anuman. Ngunit maya-maya, sari-saring tinig ang umalangaw sa kanyang tainga. Hindi ka pwedeng bumagsak, Mr. Noct. Kailangan ka ng Divine Corporation, at kailangan ka ng Noct Group. Hindi mabubuhay ang pamilya Noct kung wala ka. Nakasalalay sa iyo ang aming kabuhayan, Mr. Noct. Nasa iyong mga kamay ang aming mga buhay. Muli, pinaalala sa kanya ng mga tinig na iyon ang lahat ng responsibilidad na pasa niya. Hindi niya pwedeng pabayaan ang sarili. Wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Sa kanyang panaginip, nakita rin niya ang inosenteng mga ngiti ng kanyang mga anak. Daddy, Daddy. Gumaan ang pakiramdam ni Zachary nang makita ang kanilang mga mukha at marinig ang masigla nilang mga tinig. Isang pares ng maliliit na kamay ang marahang humawak sa kanya. May bamulong sa kanyang tainga. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sasamahan kita hanggang sa dulo. Charlotte. Ang mga salitang iyon ni Charlotte sa kanyang panaginip ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinubukang bumangon mula sa lupa. Ngunit bigla, binitiwan niya ang kanyang mga kamay at itinulak siya pababa sa kailaliman. Nagising si Zachary mula sa bangungot. Dilat na dilat ang kanyang mga mata at hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla. Nang matapos ang panaginip, parang nabura ang laman ng kanyang isip, ngunit nanatili ang takot kahit siya ay gising na. Ilang sandali rin bago niya nakuhang pakalmihin ang sarili. Inilapat niya ang palad sa kanyang noo at pilit na inayos ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa bintana at napagtantong umaga na pala. Umaambon ang ulan at may naririnig siyang ingay ng mga sasakyan mula sa malayo. Tiningnan ni Zachary ang orasan at napansing 7:00 pa lamang ng umaga. Gusto pa sana niyang matulog muli, ngunit tila may kung anong gumising sa kanyang diwa kaya napadilat siya. Nakakakita siya, malinaw ang kanyang paningin, at kitang-kita niya ang lahat sa paligid. Hindi tulad kagabi na mabigat at naninigas ang kanyang katawan, ngayon ay pakiramdam niya ay puno siya ng lakas. Maling alarma lang pala, hindi pa ako mamamatay ngayon. Hindi pa sa ngayon. Salamat sa Diyos. Huminga ng malalim si Zachary at bumangon mula sa kama. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan niyang maisakatuparan ang pinakamaraming plano hanggat kaya pa niya. Daddy, Daddy, biglang pumasok sa silid sina Robbie, Jamie, at Ellie. Boy, maligayang pagdating. Yumuko si Zachary at ibinuka ang kanyang mga bisig upang yakapin sila. Habang tumakbo sina Jamie at Ellie papalapit at yamakap sa kanya, nanatiling nakatayo si Robbie sa malayo, kunot ang noo. Oras na para pumasok sa paaralan. Hinaplos ni Zachary ang ulo nina Jamie at Ellie. Kalahating semestre kayong nahuli kaya kailangan ninyong magsikap para makahabol. Opo, Daddy. Sabay na tumanggaw sina Jamie at Ellie. Nanatiling tahimik si Robbie. May bakas pa rin ng pagkalito sa kanyang mga mata. Ano ang problema, Robbie? Lumingon si Zachary sa kanya. Ayaw mo bang pumasok sa paaralan? Hindi mo ba naaalala, Daddy? Mas mabilis akong matuto kaysa sa tinuturo sa paaralan dahil may pribado akong guro, mahinang sagot ni Robbie.
Inabot ni Zachary ang kanyang mga kamay at niyakap siya. Hindi ka ba nababagot? Pwede kang pumasok sa paaralan kasama sina Jamie at Ellie kung nababagot ka. Sumingit si Jamie at nagsabi, sabay-sabay tayong papasok bukas. May selebrasyon sa paaralan bukas at pinayagan kami ni Mommy na isama sina Alpha, Beta, at Gamma. Excited na ako. Sana magustuhan nila ang paaralan natin, natatawang sabi ni Ellie. Pwede ba silang sumama, Daddy? Sige, dahil pinayagan na kayo ni Mommy. Hinalikan ni Zachary ang pisngi ni Ellie. Pagkatapos ay tumingin siya kay Robbie. Sasama ka ba sa kanila? Opo, sagot ni Robbie. Pagkatapos ay tumingin siya kina Jamie at Ellie. Mas mabuting umalis na kayo. Ay, nako, mal-late na tayo. Tumingin si Jamie sa kanyang relo. Mr. Marino, ihanda ang sasakyan. Kukunin ko lang ang bag ko. Hintayin mo ako. Tumakbo rin palabas si Ellie. Bago tuluyang lumabas, bumalik siya, tumakbo kay Zachary, at hinalikan ang kanyang pisngi. Paalam, Daddy. Paalam, Robbie. Paalam, Ellie. Kumaway si Robbie. Kumain na ba kayo ng almusal? Tanong ni Zachary. Opo, sa bahay ni Mommy. Isinuot ng dalawang bata ang kanilang mga bag at nagmadaling sumakay sa sasakyan. Matapos ihatid sina Jamie at Ellie, lumuhad si Zachary sa harap ni Robbie at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Hindi ka mukhang masaya. Ayos lang ba ang lahat? May sakit ka ba, Daddy? Tanong ni Robbie. Wala kang makita kagabi, hindi ba? Nagkunwari ka lang na nagkukwento dahil hindi mo mabasa ang mga salita sa libro. May sakit ka ba? Sabihin mo sa akin ngayon. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumingin si Zachary kay Robbie at natigilan. Iyon pala ang bumabagabag sa aking anak. Hindi niya ito dapat pinagdaraanan. 6 na taong gulang pa lamang siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Madaling napansin ng bata ang isang bagay na ni isa sa mga matatanda ay hindi napuna. Bukod pa roon, itinago pa niya ito sa sarili at nakisama na lamang upang walang makadiscover sa tunay na kalagayan ng kanyang ama. Matapos lamang umalis ang lahat niya, tuluyang inilabas ang kanyang pag-aalala. Kaawa-awa kong anak, tiyak na marami na siyang tiniis. Ikaw talagang batang ito. Nagkunwari si Zachary na kalmado sa kabila ng matinding sakit na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngumiti siya at sinabi kay Robbie, tingnan mo ako. Ayos naman ako, hindi ba? Nakikita ko ang kaakit-akit mong mukha, at nakikita ko rin ang suot mong mapusyaw na asol na kamiseta at navy na shorts. Mukha kang isang munting Ginoo. Ano ang nagpaisip sa iyo na may problema ang aking mga mata? Talaga bang ayos ka lang? Iwinagayway ni Robbie ang kanyang kamay sa harap ng mukha ng kanyang ama. Ayos lang ako, talaga. Pinipigilan ng sakit sa kanyang puso, hinawakan ni Zachary ang kamay ni Robbie at niyakap ang bata. 6 na taong gulang ka pa lamang, Robbie. Dapat ay kasinggan ng loob ni na Jamie at Ellie ang buhay mo, namumuhay ng walang iniintinding alalahanin. Ipaubaya mo ang mahahalagang bagay sa mga matatanda. Nabulunan si Robbie. Alam ko naman iyon, pero hindi ko lang mapigilan ang sarili kong mag-isip ng mag-isip. Minsan, pakiramdam ko rin na hindi magandang bagay ang maging masyadong matalino. Para bang naiintindihan ko ang lahat ng nangyayari, pero wala naman akong magawa. Mas hinigpitan ni Zachary ang yakap sa kanyang anak. Sa totoo lang, ganoon din ang naramdaman niya noong bata pa siya. Bilang isang bata, nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa pagitan ng mga matatandang nasa paligid niya. Ngunit wala siyang kapangyarihang protektahan ang mga mahal niya. Mas mabuti sanang walang alam at aking inosente tulad ng ibang mga bata. Sa kasamaang palad, tulad ni Robbie, hindi rin napigilan ng batang si Zachary ang mag-alala. Ang ganoong magkasalungat na damdamin ay tunay na napakapahirap. Paprotektahan kita anuman ang mangyari, Robbie. Marahang sabi ni Zachary habang tinatapik ang likod ng bata. Wala kang dapat ikatakot hanggat kasama mo ako. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Lumaki ka lang ng masaya tulad ng ibang mga bata, okay ba? Gustong sumang-ayon ni Robbie, ngunit alam niyang hindi niya kayang gawin ang hinihiling. Sige na, may aayusin lang ako. Darating si Mr. Spencer maya-maya. Bakit hindi ka muna maglaro sa hardin?
Pang-aakit ni Zachary. May aasikasuhin din ako, kaya pupunta ako sa aking silid-aralan. Tiningnan siya ni Robbie. Kapag may nangyari, pwede mo ba akong ipaalam? Baka makatulong ako. Malaki na ang naitulong mo. Nakalimutan mo na ba? Nakabuo ang Divine Corporation ng ilang bagong produktong teknolohiya dahil sa iyo. Hinaplos ni Zachary ang ulo ng bata. Ang ibig kong sabihin, bago pa makapagsalita si Robbie, may kumatok sa pinto, kasunod ang boses ni Ben. Mr. Knock, dumating na si Mr. Spencer. Dalhin mo siya sa silid kainan. Susunod ako at sasabay akong mag-almusal sa kanya, sagot ni Zachary. Opo, sir. Bumaba si Ben. Sige, aalis na ako. Niyakap ni Robbie si Zachary bago tuluyang umalis. Nanikip ang dibdib ni Zachary habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang anak, na bagaman nakaramdam din siya ng kapanatagan dahil may tagapagmana na siya. Alam ko na kahit mawala ako balang araw, magiging ligtas ang Knock Group sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, kailangan pa ring may mamuno bago dumating ang araw na iyon. Sa pag-iisip na iyon, naging seryoso si Zachary. Kailangan kong maging mas handa. Kung hindi na babalik si Charlotte, kailangan kong panatilihing buhay ang Knock Group nang hindi bababa sa 12 taon pa hanggang sa mag-18 si Robbie. Mahaba-habang panahon pa iyon. Kailangan kong ilatag ang lahat ng pundasyon bago pa man. Pagkatapos, mabilis siyang naglinis ng sarili, nagpalit ng damit, at bumaba upang salubungin si Spencer. Samantala, naupo si Robbie sa harap ng kanyang computer sa silid-aralan at hinanap ang kinaroroonan ni Danrick. Hindi sinasadyang nalaman niya mula kay Marino na naghahanap si Zachary ng isang taong nagngangalang Francesco, na malapit na kaibigan ni Danrick. Kailangan kong mahanap muna si Uncle Dan. Kabanata 1340. Si Spencer ay nagpapagaling sa Garden Villa mula pa nang pumanaw si Henry at bihira na itong lumabas ng lugar maliban na lamang kung ipatawag siya ni Zachary. Noong sumasailalim si Zachary sa gamutan sa loob ng 2 buwan, paminsan-minsan ay siya ang namamahala. Bagaman wala siyang alam kung ano ang nangyari kay Zachary, pakiramdam niya ay may kinahaharap itong mga problema. Mula nang bumalik si Zachary, hinihintay na niya itong makipag-ugnayan sa kanya. Nang matanggap niya ang tawag ni Ben noong nakaraang gabi, hindi siya nakatulog ni saglit dahil ramdam niyang may malaking bagay na mangyayari. Kaya naman, maaga siyang nagpunta kinabukasan. Nagkataon ding nakasalubong niya ang 3 bata na kakauwi lamang mula sa Northridge at nakipagkwentuhan sa kanila sandali. Napangiti siya nang makita silang nagmamadaling umakyat upang hanapin ang kanilang ama. Mahilig na mahilig noon si Mr. Henry sa mga bata habang nabubuhay pa siya. Para bang nakakakita siya ng sinag ng pag-asa sa kanyang buhay at sa kinabukasan ng pamilya Knock sa tuwing nakakasama niya ang mga ito. Maya-maya, mabilis niyang pinakalma ang sarili. Hindi, tigilan mo ang pag-iisip ng ganoon. Ayos lang si Mr. Zachary, at ayos din ang mga Knock. Maayos ang lahat. Mr. Spencer, bati ni Zachary habang bumababa ng hagdan na suot ang isang komportableng kasuotang pambahay. Mr. Zachary, tugon ni Spencer habang tumatayo. Ngunit nang mapansin niya kung gaano kapayat ang lalaki, napakunot noo siya. 2 buwan pa lang mula nang huli tayong magkita, ano ang nangyari sa iyo? Tagumpay ang aking diet plan, pabirong sagot ni Zachary. Hindi mapilit ni Spencer ang sarili na tumawa, bahagya lamang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Kakakita ko lang sa mga bata. Ang laki na ng ipinagbago nila. Napakagaganda at gwapo ng mga munting iyan. Totoo, ang bilis talaga nilang lumaki. Pagkaupo pa lamang ni Zachary, ipinatawag na ni Hannah ang mga katulong upang ihain ang almusal. Tinitigan siya ni Spencer. Nakita ko si Johan ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niyang bumalik ka na raw sa trabaho nitong nakaraang 2 linggo. Kumusta ka? Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Mas dapat kitang tanungin yan. Mahinang ngumiti si Zachary. Hindi ka na rin bata, kaya dapat ay mas alagaan mo ang iyong kalusugan. Ayos na ayos ako dahil matagal akong nagpapagaling. Malaki na ang ikinabuti ng aking binti ngayon. Tumawa si Spencer. Ikaw naman, pamayat ka ng husto. Hindi sumagot si Zachary at tahimik na uminom ng kanyang kape. Maya-maya, bumalik sina Hannah at ang mga katulong na may dalang almusal.
Kumain na tayo, Mr. Spencer. Pag-uusapan natin ito sa silid-aralan mamaya, mungkahi ni Zachary. Sige, naging seryoso ang mukha ni Spencer at tuluyan nang nawala ng gana. Matapos ang isang payak na almusal, nagtungo silang dalawa sa silid-aralan. Nakaayos na roon ang tsaa at prutas na inihanda ni Hana. Nang makita silang dumating, nagpaalam ito at umalis. Itinulak ni Ben ang wheelchair ni Spencer papasok sa silid at tumayo sa tabi niya. May isang bungkos ng mga dokumento sa mesa. Inabot iyon ni Zachary kay Spencer at sinabi, tingnan mo ito. Ano ang mga ito? Kinuha ni Spencer ang mga papeles. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang tinitingnan ang nilalaman. Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Zachary? Nakausap ko na ang iyong doktor. Napakabuti ng iyong kalusugan at mabubuhay ka pa ng isa pang dekada basta walang malaking mangyaring masama. Humigop ng kape si Zachary bago nagpatuloy. Kaya ipinagawa ko kay Mr. Williams ang aking testamento. Kung sakaling may mangyari sa akin, ikaw ang magiging tagapangalaga ng aking 3 anak. Gusto kong alagaan mo silang mabuti. Mr. Zachary, nagpanik si Spencer at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag mo naman akong takutin ng ganito. Wala, sagot ni Zachary na may bahagyang ngiti, kunway walang pakialam. Isa lamang itong reserbang plano. Reserbang plano? Para saan? Agad-ado ang tanong ni Spencer. Bata ka pa, at nasa iyong mga balikat ang kapalaran ng Knock Group. Hindi ka pwedeng mawala. Habang nagsasalita, naging pabagzo-bagzo ang paghinga ng matanda, kaya agad na inabutan siya ni Ben ng kanyang gamot. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi magawang magalit ni Spencer kay Zachary kaya binitukan na lamang niya si Ben. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng malinaw at walang itinatago.